Kapalit-palit pa ako. Then why? Listen, look, and listen, and learn. Never din ako ng ghost. Never pa naman ako ng ghost. Magtatanong ka, ala, magka-chat pa ba to? Ala, ano bang ginawa ko? Parang gano'n. Dapat kung marunong kayong manggulo, marunong kayong manindigan. Depende sa tao. Choosy pa rin. Trauma. Pasok, Juan Carlos. Na-experience mo na ba mag-ghost o ikaw ang nang-ghost? Na-experience ko din syempre both. Na-ghost at nang-ghost. Syempre magtatanong ka na parang, ano ba, in-next level na ba natin to, ganyan. Ang sagot niya lang, hindi pa siya ready mag-commit. Ang maganda naman doon, hindi siya biglang nawala. Nagsabi siya ng hindi niya kaya. So for me, ano pa rin yan eh. Siguro ghosting / failed failed situationship. Parang gano'n. Never din ako ng ghost. Never pa naman ako ng ghost. Na-experience ko siya before kasi parang nagtitry ako ng dating app. Mga sekreto ko lumalabas dito Then, nagtitry ako ng dating app dati. Tapos, syempre, dating app yun, ina-explore mo yung dating app. Hindi may mga nakakausap ka doon. Ngayon, yung pinaka-nakakainis na feeling doon is parang nakuha na yung interest mo. So, maya-maya wala na. So parang magtatanong ka, ala, magka-chat pa ba to? Ala, ano bang ginawa ko? Parang gano'n, madami ka nang itatanong sa sarili mo, bakit parang bigla ka na lang iniwan sa ere, di ba? Di ba? Pasok, Juan Carlos. Never ko naman naranasan yung ghosting. Pero, nagawa ko yung ghosting nung pandemic. Kasi sa buhay namin, or sa patakaran sa bahay namin, bawal talaga kahit 20 ka na, bawal may nanliligaw, bawal ka may jowa, bawal ka may kausap, ganito ganyan, bawal talaga anything. Tapos ako, wala, kakausap ako ng isang araw, after ng good night, wala na rin yung kinabukasan. Ganon. Pero ako naman, before akong mag-entertain ng someone, sinasabi ko naman sa kanila. Ako kasi, sa mga Gemini dyan, shoutout pa ng Gemini. Pero pag na-bored ako sa isang tao, tinatry ko namang pa rin yung sarili ko na i-entertain yung tao. Pero pag once na na-bored ako and parang wala akong nakikitang excitement, tinitigil ko. Nagpaparamdam naman ako. May mga pagkakataon na talaga na nawawalan ako ng interest sa tao kapag hindi pumapasok sa utak or sa lifestyle ko yung yung lifestyle na meron siya or personality na meron siya. Pero ako naman kasi open ako sa sa friendship eh. Kapag nagkausap na tayo, hindi naman ako madamot sa pag kinausap mo ako, kausapin mo ako ulit. Mag-reply naman ako, makikipag-usap naman ako. Parang ganun. Nag-cheat ka na ba pagdating sa relationship? For me, hindi ko talaga nakikita yung sarili ko na ako yung mag-cheat. Pero hindi ko pa na-experience na na-cheat. Kasi naniniwala ako na when you love the person, never mo talagang gagawin yung mga ganong mistakes. Though naging toxic naman ako na partner, pero not to the point na mag-cheat ako. Hindi ako nagloko into a relationship. Nagloko ako, parang, hindi pa nagloko. Baguhin ko kasi hindi naman ako nagloloko talaga. Cheat na lang, cheat into feelings. Sa feelings ako nag-cheat. Kumbaga, dumating sa point na parang mahal ko pa naman yung tao, pero parang nag-i-entertain ako ng iba. Entertain. So para sa akin, cheating yun. Tapos hanggang sa sabi ko sa sarili ko, hindi naman ako ganun tao. So, wala. Tinapos ko na rin yung ganun. Parang, ayun lang. Ay, hindi. Both. Hindi. Sa first boyfriend ko, first and last, hindi naman. Hindi ako nag-cheat. Di rin siya nag-cheat. Pero ang sinasabi ng tao sa akin ngayon, ako yung nag-cheat. Ganun. Pero I can say naman na hindi. Wala naman. Di isa sa amin walang nag-cheat. We separate in a good terms. Sadyang may mga tao lang talaga na parang pipilitin kang ibaba, gano'n. Pipilitin yung mga gusto nila kahit wala, gano'n. Na-experience ko na siya both, na cheat ako, tas dumating din ako sa point na nang-cheat din ako. Yun kasi yung first experience ko nung na-cheat ako, pure yung intention ko dun sa tao. Tapos malalaman ko na lang sa friends ko na yung guy pala na yun, habang wala ako may ginagawang iba, kung sino-sinong kinikitang iba. And then yung part naman ng ako yung nang cheat,
Hindi na kasi ako nagseryoso that time. I mean, kasi nga, feeling ko, pag nagbigay ako ng pure intentions, uulit at uulit lang yung mga nangyari. So, ginawa ko din. So, parang gumanti ako sa ibang tao, which is mali. Huwag niyong tutularan yun na parang makaganti lang kayo dun sa tao ng cheat sa inyo. Gaganti kayo sa ibang tao. Huwag ganon. Pero yun nga, don't tolerate cheating. Yun na lang. Ilang beses ka na naloko ng partner mo? Madaming beses. Parang pina-taste niya din sa akin yung medicine ko after nung nagawa ko sa kanyang, yung ganong bagay sa kanya na gumanti ako. Kasi nagmalang ako ng totoo, nasaktan ako, nagalit ako ng todo. Kaya naging ganun. For me, yung nangyari kasi is, syempre, first love ko siya and I don't have enough knowledge about the relationships. Lagi kong nai-invalidate and hindi din ako ganun ka-open sa mga bagay-bagay. So, siguro napagod na siya and nagiging toxic na din ako kaya it end. And ayun, siguro na judge lang siya. It's because sa amin dalawa, una siyang nagka-girlfriend agad and parang sobrang bilis ng lahat. Mas naging affected pa yung fans kasi dati nagva-viral pa yung mga videos namin, relationship goals, ganon. And yung mga tao na nakasubaybay sa relationship namin rather is na-disappoint and nung nag-break kami, nagka-girlfriend siya. So ayun, doon nagka-issue kasi akala ng iba third party or cheating. Pero wala namang ganun nangyari talaga. And though naging toxic person ako, pero healthy naman yung breakup namin. Hindi naman, wala namang samaan ng loob, ganun. Grateful nga ako na nag-end yung relationship na yun. Kasi kung hindi nag-end yun, wala ako dito ngayon. And hindi ako yung Kate Halipa kung sino man ako ngayon. Kasi I learned a lot of lesson about that relationship. And hindi ko na siya gustong ibalik. Ayoko na kasi graduate na ako doon. Tapos na ako na face na yun. And naka-move on na ako. Naka-move forward na ako in life. Kasi syempre dahil wala pa naman sa utak ko yung pagjojowa-jowa, ang pinaka nasa utak ko talaga nun is school lang tsaka basketball. Tapos syempre dahil ako nun, naisip ko parang ayoko dito sa babaeng to kasi parang ang dami nang naging boyfriend nito, parang ganyan-ganyan. Pero wala, parang dala ng circle ng kaibigan, tapos natutokso-tokso. Sabi ko, sige, subukan ko lang. Hindi naman siya siguro that serious pa, pero parang naisabay ako sa dalawa eh. So pangatlo ako. So ayun, ang ganda mo, girl. Ang gigigil ako sa'yo. Ang sarap mong sakalin, kaliwat kanan, up and down, girl. Ang gigigil ako sa'yo. Naalala ko na naman. So, ayun. Yun. Dalawa yung naalala ko, dalawa. Siguro yung mga nanliligaw sa akin before. Nanliligaw sa akin before na to the point na nililigawan ka pero dalawa pala kayong nililigawan, yung ganun. For me, panloloko din yun. So, naloko na ako, in short, na parang kahit alam mo may something na sa inyo pero wala lang label eh. Parehas na kayong nandun sa commitment. Parang alam niyo sa isa't isa na meron kayong mutual feelings and vocal kayo doon. And alam niyo sa isa't isa na gusto niyo talaga yung isa't isa pero nandun yung commitment. Pero malalaman mo, hindi lang pala ikaw yung isa, hindi lang ikaw yung nililigawan, kundi meron pang iba. Ganon, B. Gaano kakarupok pagdating sa minamahal mo? Depende sa tao. Choosy pa rin. Depende pa rin sa tao. Siyempre, kung magiging na kayo, kung sagad-sagadin nyo na, yung type nyo na din at yung gusto nyo talaga, wag na yung mapipilitan ka lang kasi yun yung available. Wag na yung ganun, guys. Kasi naranasan ko na yun, yung kung sino lang available, tapos pag nanawa ka na dun sa available, parang alis ka na, hindi na kita gusto. Wag ganun. 1 million. Ganun ako karupok. Pag nagmahal ako, bibigay ko sa'yo lahat. Katawan, pera, lahat ng luho, lahat ng gusto mo, lahat ng love language, affection, attention, pagmamahal. Name all of it. Ibibigay ko yun sa'yo. Kapalit lang ng isang bagay. Mahalin mo lang ako ng totoo at huwag mo akong iwan. Ganon. Ganon ako magmahal. Pero for me, since alam ko naman for a fact na hindi ko pa siya need, wala pa ako sa ganung phase kasi yung phase na to is all about career muna and self-love. So, siguro nag-invest muna ako masyado sa self ko, kaya hindi ko matatawag yung sarili ko na marupok. Kaya ngayon naging intro ko lagi, ako nga pala si Opa Red, ang marupok creator ng Downs of Collab Season 6. Yung pagiging marupok ko naman, 20 out of 10 talaga yun.
20 out of 10 talaga. Kasi kapag ano talaga, inopen ko yung sarili ko dun sa tao, sobrang rupok po. As in, yung parang instead na nauuna ko yung sarili ko, nagiging pangalawa, pangatlo ko na lang yung sarili ko. Every time nag-aagalaw ako, siya lagi una kong i-consider muna sa mga gagawin ko, parang ganun. Grabe ang rupok before ni Zaira. Na parang harap-harapan ko nang nakikita yung mga ganong part. Ako parang bulag-bulagan pa din, ganun. Sobrang marupok ako na to the point na ginagaslight ko yung sarili ko na, ay hindi, ganito lang siya kasi siguro ganito. Ay hindi, siguro kasi first niya lang to. Ay hindi, siguro ganito. Yung parang ako na yung humahanap ng way para mabulag ko yung sarili ko doon sa katotohanan. Yun, marupok. Pero ngayon, hindi na, no? Wala nang rupok-rupok sa buhay natin. Magti-2024 na! Bumangon ka! Huwag ka maging marupok! Piliin niyo yung taong gusto nyo at yung taong doon lang kayo rurupok para doon lang yung attention nyo sa taong yun. Kung hindi mag-work, idilipat ulit tayo sa type natin na iba, na doon ulit tayo rurupok. Siguro mga si Kyle is mga now, gaano karupok? Mga 8 out of 10. Ano yung mga ginawa o sinakripisyo mo para lang sa pag-ibig? Ang dami. Sobrang dami. Na to the point na pipiliin ko yung kasiyahan niya kaysa sa kasiyahan ko. Na parang kahit alam kong hindi ako magbe-benefit, basta para sa kanya okay siya, go ako. Pero yung pinakasiguro naging sacrifices ko, to the point na gumagawa ko ng excuse sa mom ko para mabisita lang siya. As in, alam niya yun, gagawa ko ng reason talaga, even though alam ko naman sa sarili kong hindi totoo, or mabilis lang naman, kaya lang naman siya ng isang oras, pero sinasabi kong matagal to, hindi to kaya ganito. Ang dami kong ginagawang reason, basta mapuntahan ko lang yung taong yun. Kunwari, pag nasasaktan na ako doon sa sitwasyon na nangyayari sa amin, para hindi ko na madagdagan yung pain na meron siya, dinodoble ko na lang yung pain nung sa akin, na to the point na physical kong sinasaktan yung sarili ko, ganun. Na parang masyadong katangahan, masyadong, uy, balaw sa pag-ibig to, uy, gumising ka, ganun. Parang gaganunin ka na ng tao. Parang, tanga-tanga ka ba? Minsan ginaganon ko yung sarili ko, haharap ako sa salamin. Sasabihin ko sa salamin, ano ka ba? Bobo ka ba? Ba't mo ginagawa yung sarili mo? Legit, para akong nababaliw talaga pag-ibig. Alam ko naman yon sa sarili ko, na kaya sometimes ayoko talaga magmahal. Kasi once na nagmahal ako, baliw ako. Na parang to the point na kaya kong gawin lahat just for that someone na gusto ko. Siguro pinakamatinding nagawa ko was, lumuhod sa magulang ko para sabihin na tanggapin mo yung pagkatao ko saka kung sino yung mahal ko. Kasi baliktarin mo yung mundo, babae ang gusto ko, babae yung mahal ko. Ito yung nagpapasaya sa akin. Yung mga bagay na hindi nagawa sa akin ng pamilya ko, tunay kong pamilya, yung mga kaibigan or surroundings ko, hindi na ibigay ng mga taong nasa paligid ko, nabigay sa akin ng taong mahal ko. Yan yung reason bakit galit na galit sa akin ng nanay ko. Seryoso, galit na galit sa akin ng nanay ko pag nag-jowa ako. Kasi kilala ako ng nanay ko kapag alam niya may gusto akong marating sa buhay, may focus ako. Pero kapag dating sa partner, dyan na nag-iiba si Red. Nawawala yung focus niya sa work, sa career. Ayan. Kasi yun nga, instead of putting myself first, sinasakripisyo ko yung oras ko sa sarili ko, sinasakripisyo ko yung oras ko sa family, parang ganun. And of course, pati yung trabaho na sasakripisyo ko din madalas Kasi parang yung pagiging marupok ko parang mas matimbang siya kaysa sa sarili kong kapakanan. Hindi naman totally pinagsisihan, pero isa yun sa wala talaga akong ginawang sacrifices. Kasi akala ko before, yung relationship, parang ikaw lang lagi yung susuyuin, ikaw lang, nasa iyo lang lagi, which is hindi pala. It doesn't go that way. Kailangan pala mag-meet kayo in the middle. Kailangan pala ganun. So, siguro, isa yun sa reason why it ended. Kasi wala talaga akong sasacrifice. Feeling ko kasi, pag nag-sacrifice ako that time, I'm speaking sa old self ko. Feeling ko pag nag-sacrifice ako that time, ako yung lugi. So sabi ko, bakit? Why? Hindi. It's a no for me. Pagsuway sa magulang. Pagsuway sa magulang, yun lang naman kasi that time, nung nasa lover era ako ng college, kaya kong whatever it takes lang makapag-lie, which is not tolerable sa mga manonood po, na hindi tolerable na mag-lie ka sa parents mo. Kasi that time kasi hindi naman ako out sa kanila, so hindi ko alam kung paano ipapaalam
yung kung sinong kasama kong lalaki kasi hindi naman nila kilala at baka maatakihin sila sa puso. So that time, ang sacrifices na nagawa ko sa love is magsinungaling, humingi ng pera pang project pero pang date. Gumagana pa rin pala siya ngayon na yung humingi kang pang project pero pang date lang, which is dumadaan naman lahat sa ganun kaya huwag niyo ako i-judge. So, yun, yung mga small things na ganun, yung mga pag-date nyo, paghingi ng pera pero hindi naman pang project. And then, siguro yung pagtago nung relationship or yung gender ko sa kanila that time. Yun yung mga na-sacrifice ko na dapat sinabi ko na before para hindi na din sila nahihirapan kung ano talaga yung anak nila. Rate yourself. Gaano ka katanga pagdating sa love? Kung ang rate mo is 10 out of 10, parang 50 out of 10 to. So, no? Di ba? 50 out of 10 yung katangahan ni Red Mendoza kasi alam mo yung parang ano yan parang alam mo na may nakikita ka pero nagbubulag-bulagan ka pa rin. Alam mo yun? Diyos ko po, stress talaga. Ang tanga mo, Red, promise. Magising ka sana sa katotohanan. Bobo ka talaga. Parang 9 out of 10. 9 out of 10 pa rin kasi wala ipag talagang nag-commit ako. I mean, gusto ko yung tao. Nire-risk ko yung sarili ko. 2 out of 10. Yung pinuntahan ko siya sa lugar kung nasan siya. Kasi, dati LDR kami. Tapos, sinasurprise ko siyang pupunta ako sa mga places kung nasan siya. So, maybe yun. Kasi may pasok ako nun eh. Tanga talaga ako. Sobra, as in. Kahit anong sinasabi ng paligid sa akin, kahit alam ko naman yung sa sarili ko, pero gagawa ako ng way para mabulag ko yung mismong katotohanan na kahit ako na mismo nakakita. Ang masasabi ko lang sa mga nag-cheat, pati sa nanggo-ghost, dapat kung marunong kayong manggulo, marunong kayong manindigan. Kung hindi nyo kaya manindigan, huwag kayong manggugulo ng buhay. Kasi ang hirap kaya, natahimik yung buhay mo tapos may manggugulo sa yung tao na wala namang madudulat sa'yo, kundi sakit! Sakit dito, oh! Ramdam nyo ba yun? Imbes na masaya lang yung buhay mo, nagpapakapayapa ka na ganito, mamamoblema ka sa taong hindi mo naman deserve. Hays! Huwag manggugulo pag hindi kaya. Gusto ko walang balbas or bigote. Ayoko. Yun yung ayoko sa lahat. Sana naman, dumating naman kayo sa realization na tama na yung mga laro-laro. Hindi nyo naman kinaganda, hindi nyo naman kinapogi yung mga panglalaro nyo ng tao.